That's the sound of your current hype level at the gas pump. But brace yourself for something fuel nominal, because Unleaded 88 is about to take the hype to a whole new level. Unleaded 88 is cheaper, cleaner, and greener than regular unleaded. Plus, it's homegrown, making Unleaded 88 the clear choice at the pump and totally worth the hype. So pump it up with Unleaded 88, brought to you by Iowa Corn. Save on O'Reilly Brake Parts Cleaner. Get 2 cans of O'Reilly Brake Parts Cleaner for just $8. Valid in-store only at O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. B1 Gang Adventure and Mystery Series, Case File Number 2, Lihim ng Batong Bughaw, Kabanata 6, Anino sa Dilim. Ugali na namin na mag-siesta pagkatapos ng pananghalian, ani Amang Daste. Siguro'y pagod na rin kayo sa pagbabiyahe, kaya ituturo sa inyo ni Monalet kung saan ang inyong mga kwarto. Sabay-sabay silang tumayo mula sa hapagkainan at sumunod kay Monalet. Tahimik nitong pinagbubuksan ang mga silid sa ikalawang palapag ng bahay. Magkakasama sa silid sina Mr. Rodrigo at Cabo Leon. Sa isang silid naman ang 3 lalaki at mag-isa sa kwarto si Joe. Sa loob ng ilang minuto ay tila nagsiesta na ang buong bahay. Pero hindi mapakali sa kwarto ang 3 binata. Hindi kasi sila sanay matulog sa tanghali. Naaalibadbaran ako sa kwartong to, ani Gino. Palakad-lakad siya sa kahabaan ng silid. Parang leon itong hindi mapakali sa maliit na kulungan. Hindi ko gusto yung Eric, ani Kiko. Ang kapal no? Nakitawag lang ng telepono tapos pinipilit na si Amang Dastay na ibenta ang mga kasangkapan. Ang badoy pa ng porma. Kainit-init nakamaong na jacket pa siya. Mabuti pa ay mamasyal tayo, ani Gino. Punong-puno na yata ng pinangat at mga kuray ang tiyan ko. Ang kuray ay alimasag na may balahibo na karaniwang nakikita sa Batong Bughaw. Matapos makapagpalit ng walking shorts ay tahimik na nanaog ang 3 hanggang marating nila ang pinto sa likuran ng bahay. Dito'y parang nakawala sila sa koral. Nang matanaw ni Gino ang isang landas ay napagkasunduan nilang bagtasin iyon. Ang landas ay pababa at dumadaan sa pagitan ng mga nagtataasang puno ng nyog. Malamig ang simoy ng hangin kaya para lang silang namamasyal sa paglalakad hanggang sa marating nila ang dulo nito. Wow! Hangang-hangang sambit ni Kiko sa pananaw na tumambad sa kanila. Sa dulo ng landas ay ilog na napakalinaw ang tubig. Kitang-kita nila ang maliliit at makukulay na isda na parang batang naghahabulan sa tabi ng pampang na kinatatayuan nila. Aninag na aninag din ang reflections ng mga punong nyog na nakatanim sa pampang. Sa bandang kaliwa ay napansin nilang dumadaloy sa dagat ang ilog. At mula sa kinaroroonan ng 3 ay tanaw nila ang isang maliit na isla na napakaraming puno rin ng nyog ang nakatanim. Sa tansya ni Gino ay mahigit 1 kilometro ang lapad ng ilog, pero mukhang hindi naman napakahirap tawirin dahil hindi kalakasan ng agos ng tubig. Lumingalinga sa paligid si Gino. Tumamis ang ngiti nito nang mamataan ng isang maliit na bangka. May nakapintang VV sa gilid ng bangka. Kay Amang Dusty pala iyon, kaya pwede nilang hiramin. Ang totoo, may 2 pang bangka na nakataob sa banda roon pero ang bangkang pinupuntirya ni Gino ay yung basa pa. Pihadong hindi butas dahil bagong gamit pa lang. Pwede nating i-explore ang islang yun, no? Sabi nito habang hinihila na sa tubig ang bangka. Teka, protesta ni Boging. Malaki ang pagdududa niya sa maliit na bangkang napili ni Gino dahil walang katig iyon. At kahit yata isang hita niya ay hindi kaya ng bangka. Sakay na, sabi ni Kiko na hawak ang isang sagwan. Sinundot pa nito sa puwit si Boging para kumilos na. Para lang tayong sumakay sa bump boat sa Star City. Naunang sumakay si Kiko dahil duda pa rin si Boging. Sumakay lang ito ng tulungan ni Gino. Si Gino na ang nagpahuli dahil siya ang magsasagwan. Gino, bilisan mo naman, kantsaw ni Kiko. Dapat yata ako na lang ang sumagwan. Para bang si Goma sa commercial ng bench.
Kiko, wag ka nga magulo, saway ni Boging na mahigpit ang kapit sa magkabilang tagiliran ng bangka. Pinagpapawisan na sa nerbiyos at namumutla na ang mga kamao nito. Natawa naman si Kiko nang mapansin ang takot ni Boging. Umandar ang pagkasutil nito. Inuga-uga ang bangka at kumanta pa. Rock the boat, don't rock the boat, baby, rock the boat. Don't tip the boat over. Binulabog ni Kiko ang katahimikan ng ilog at ang kalooban ni Boging. Ganoon na lang ang pasalamat ni Boging nang makarating sila sa aplayan ng isla. Hindi sila tumaob. Ganon din naman ang pasalamat ni Gino dahil masakit na ang tainga niya sa kakarock the boat baby ni Kiko. Mahigit 20 minutos din ang naubos nila sa pamamangkang iyon. Matapos na maiangat nilang maitali ang bangka ay naglakad sila papalayo sa aplaya. Wala silang makita kundi mga puno ng nyog. Tahimik na tahimik ang buong paligid, maliban sa mga huni ng ibon at ihip ng hangin. Wala rin silang makitang landas na karaniwang dinadaanan ng mga tao, kaya lumakad na lang sila sa pagitan ng mga puno ng nyog. Paahon ang lupang nilalakaran nila kaya medyo hirap sila, lalo na si Taba. Nakakanerbiyos naman ang katahimikan ng islang to, ani Boging habang humihingal. Para tayong nasa sementeryo ah. Pagkasabi niyo ni Boging ay biglang may umalingaw-ngaw na makantindig balahibong hiyaw. Malakas at tiyak niyang hindi galing sa isang matinong tao. Napatigil sila sa paglalakad. Nagkatinginan na para bang nagtatanong kung narinig din ng kasama ang matinis at malaimpaktong sigaw. Kiko, ilusyon ko lang ba ang sigaw na yun? Kinakabahang tanong ni Boging. Hindi, Bogs. Narinig ko rin. Sagot ni Kiko. Ano yun? Ewan. Shh! Saway ni Gino sa dalawa habang nakikiramdam ito sa kapaligiran. Muling binasag ang katahimikan ng nakakakilabot at mas malalakas na hiyaw. At ngayon ay sinundan pa ito ng sunod-sunod na kalabog. Bago nakakilos ang tatlo ay biglang napuno ang kapaligiran ng mga unga na buhat sa napakaraming hayop na hindi naman nila nakikita. Mula sa itaas ng tinutumpa nilang daan nang gagaling ang mga ingay, at papalapit sa kinaroroonan ng tatlo ang direksyon ng mga unga. Sandalipat narinig na rin nila ang napakaraming yabag ng mga ito na tiyak nilang malapit na sa kanila. Kilala ko ang mga ungang yun ah, sabi ni Kiko sa sarili na pilit na inaarok kung anong klaseng hayop ang parating sa kanila. Parang mga kambing! Sigaw ni Boging sabay turo sa dakong harapan nila. Napakaraming kambing! At bumungad nga sa tatlo ang may higit sa 100 nagpapanik ng mga kambing. Iba-iba ang sukat at kulay ng mga ito. May mga maliliit na kambing na katabing tumatakbo ng mga babaeng kambing. Marami ring mga barako na may sungay na. Sabay-sabay na nagtatakbuhan ang mga hayop mula sa isang bagay na tumakot sa mga ito. At nangunguna ang mga kambing na may sungay na pasugod sa kanila. Takbo! Sigaw ni Gino. Doon sa puno ng bayabas tayo pamanhik. Nagkahiwa-hiwalay sila sa pag-iwas sa mga kambing na tuloy-tuloy pa rin sa pagtakbo sa likuran nila. Unang nakarating si Gino sa puno ng bayabas at tinalo nito ang isang may kataasang sanga at doon siya kumapit. Kasunod naman niya si Kiko na nagawa ring talunin ang sanga kinaroroonan ni Gino na humapay na ng kaunti dahil sa bigat ng nauna. Nang lingunin ng dalawa si Boging ay nakita nilang malayo pa ito sa puno na malapit ng abutan ng mga barakong kambing. Bilis, Boging! Sigaw ni Kiko. Bilisan mo at aabutan ka na! Dagdag pa ni Gino. Nang marinig na malapit na siyang abutan ng mga naghuhuramentadong kambing, ay parang nagkaroon ng bagong lakas si Boging. Sumikad ang mga matatabang hita nito at halos malaglag na ang suot na saluwal sa pinabilis niyang pagtakbo. Gino! Tawag pansin ni Kiko. Hindi yata kayang talunin ni Bog ang sangang to. Oo nga, kailangan tulungan natin siya. Paano? Boging! Sigaw ni Gino. Talunin mo ang sanga at aabutin ka namin. Nararamdaman na ni Boging ang mainit na hininga ng mga kambing sa likuran ng binti niya nang makarating siya sa puno. Pikit matang ibinuhos niya ang natitirang lakas upang makatalon. Parang dar ng bundat si Boging nang nakatalon dahil nakataas ang dalawang kamay niya at sumigaw pa ito ng ubod ng lakas. Yeah!
Naidilat lang ni Boging ang mga singkit na mata nang maramdaman niyang dalawang pares ng kamay ang humawak sa magkabilang braso niya at hinila siya pataas. "Ang bigat mo, Bogs!" Reklamo ni Kiko habang hawak-hawak nila Gino ang nakabiting matabang kaibigan. "Huwag niyo akong bibitawan," sagot ni Boging habang nagdadaanan sa ilalim niya ang mga tumatakbong kambing. Kaunti na lang ang hindi pa nakakadaang kambing nang makarinig ang tatlo ng paglangit-ngit ng kahoy. Nagkatinginan sina Gino at Kiko. "Nababali ang sanga!" Naaalarmang sigaw ni Gino. Muling tumunog ang kahoy at bahagyang lumundo ang sangang kinaroroonan ng tatlo. "Bogs, isabit mo ang paa mo sa sanga at baka mahagip yan," utos ni Kiko na mabilis na ginawa naman ng kaibigan. "Marami pa bang hindi nakakadaan?" tanong ni Boging sa dalawa. Hirap na ako sa posisyon kong parang paniki." Matatawa na sana sina Gino sa sinabi ni Boging nang muling lumagutok ang sanga at malaki ang biglang ibinaba nito. Swerte namang ilang kambing na lang ang hindi pa nakakadaan pero may isa pa palang barako ang nasa huli. May kalakihan ng katawan nito at mahaba rin ang sungay. Nang makita ng kambing ang pulang walking shorts na suot ni Boging ay nag-iba ito ng landas upang dumaan sa mismong ilalim ni Taba. Napasigaw si Boging nang maramdaman niyang may humahablot sa suot niya. Hindi niya napigilan na huwag magpapalag na naging dahilan para tuluyang mabali ang sanga ng bayabas. 3 magkakasunod na kalabog ang naganap nang mahulog sila sa lupa. "Nasuwag ako!" sigaw ni Boging. "Mamamatay na ako! Gino, Kiko, mga mahal kong kaibigan, paalam!" Naghagalpakan ng tawa sina Gino at Kiko sa mga salitang binitawan ni Boging. "Bogs," mahinahong sabi ni Gino na pilit pinipigil ang pagtawa. "Hindi ikaw ang nasuwag kundi ang shorts mo lang, kaya hindi ka pa mamamatay." "Oo nga," habol ni Kiko. "Baka nga yung kambing pa ang mamatay nang maamoy ang puwit mo." At hindi na napigilan ng dalawa ang tuluyang matawa. Si Boging naman ay natawa na rin dahil hindi naman pala siya mamamatay. Kaya nga lang pala ay may wakwak na ngayon ang shorts niya, kaya minabuti niyang mag-tuck out na lang para matakpan ang sira niyon. Nang makabawi ang tatlo ay tumayo na sila at nagpagpag ng katawan. Nagaya si Gino na hanapin ang naging dahilan ng pagkatakot ng mga kambing. Pero bago tuluyang umalis si Boging ay sinigawan niya pa ang ilang mga kambing na natatanaw niya. "Pagbalik ko, lagot kayo sa akin. Gagawin ko kayong kaldereta, papaitan at minudo." Marami pa sana itong sasabihin, pero hinila na ni Kiko ang manggas ng t-shirt nito para sumunod na sila sa naunang si Gino. Nang madatna nila si Gino ay namimilipit na naman ito sa kakatawa at may itinuturo sa dakong itaas ng puno ng nyog. Nang tumingala sila ay saka lang nila nakita ang isang unggoy. Nag-iingay ito at binabato ang magugulang na nyog sa lupa. Ito pala ang pinanggagalingan ng narinig nilang hiyaw at kalabog kanina at ang dahilan kung bakit nagpanik ang mga kambing. Sukat namang gumulong ang isang nyog sa may paanan ni Boging. "Wow, buko juice, buko salad, buko pie," sigaw ni Boging. Pero mailap ang nyog. Nakalusot ito sa kanyang kamay at patuloy na gumulong. Hinabol ni Boging ang nyog. Dumaan ang nyog sa pagitan ng mga puno at sa ilalim ng mga halaman. Pero gayon din ang ginawa ni Boging hanggang sa sumalpok ang nyog sa isang kahoy. "Huli ka!" Pinulot niya ito at pinag-iisipan kung paano bubuksan nang mapansin niya ang binanggaang kahoy ng nyog. Nakatusok sa lupa ang kahoy at ang itsura niyon ay lalong nagpaputla sa maputing kutis ni Boging. "Gino! Kiko!" Binitawan na niya ang nyog at nagtatakbo pabalik sa kinaroroonan ni Gino. "Para kang nakakita ng multo," bati ni Gino sa kaibigan. Nagpapahinga ang dalawa sa ilalim ng puno. "Huwag kang maingay at baka magalit sa ating niyang unggoy ay batuhin tayo," saway ni Kiko habang nakapormang nakasandal ito sa puno ng nyog. Hindi tuloy makaimik si Boging. Pilit ditong hinahawakan si Gino para mahila palayo. Naintriga rin naman si Gino kaya sumunod na ito. Ayaw naman ni Kiko na mahuli sa balita kaya nagpasimple itong sumunod din. Kinilabutan din sina Gino at Kiko sa itinuro ni Boging. Isang krus na kahoy na nakatusok sa lupa. Walang nakasulat sa krus pero walang duda na bangkay ang nakalibing doon. "Ayoko yata ng vibrations dito," sabi ni Kiko. "Sino kaya yan?"
Tanong ni Boging. Kayo naman, malay ba ninyo kung ano ang nakabaon dyan? Pero kung sakaling tao, ayoko nang malaman kung sino. Yun lang ang sinabi ni Boging at tumalikod na ito pabalik sa burol na nakabuntot na rin ang dalawang kasama. Alam kaya nilang may punto dito? Ani Gino. Probinsya naman to, sagot ni Kiko. Baka naman pwedeng maglibing kahit saan. Ba't wala silang sementeryo? Sabi naman ni Boging. Hindi pa natin kilala ang mga tao dito. Huwag muna nating ipagsabi. Malay natin. Nahinto sa pagsasalita si Gino. Napatingin ito sa gawin ng ilog na pinag-iwanan nila ng bangka. Nakarinig sila ng mga tinig. Tahimik silang naghihintay. Saglit lang at nasilip na nila sa pagitan ng puno ng nyug si Lily. Oh, hi! Nagulat si Lily nang makita sila, pero nakabawi rin agad. Nadiskubre na pala ninyo ito? Madalas kami maglaro dito dati noong bata pa kami ni Monalet. Nagulat din sila pero hindi sila nagpahalata. Kaya lang ay tinitiyak ni Boging na hindi siya nakatalikod at baka makita pa nilang butas ang short niya. Tumango-tango lang sila bilang pagtugon. Nakatingin si Lily pero matalas ang tingin nito sa kanila. Hindi pa nila nalilimutan ang puntod. Mas mabuting magpatay mali siya muna sila habang di pa nila alam ang mga tunay na pangyayari sa paligid nila. Nagyaya na si Gino na bumalik sa bahay ni Amang Daste. That's the sound of your current hype level at the gas pump. But brace yourself for something fuel nominal because Unleaded 88 is about to take the hype to a whole new level. Unleaded 88 is cheaper, cleaner, and greener than regular unleaded. Plus, it's homegrown, making Unleaded 88 the clear choice at the pump and totally worth the hype. So pump it up with Unleaded 88, brought to you by Iowa Corn. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Baker's, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Baker's worth it every time. Baker's, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.